Kumusta mga kaibigan? Muling nagbabalik ang iyong lingkod si Phil Stay. So ngayon, nagawa tayo ulit ng mga panibagong video, okay? Para makapagturo ulit ng panibagong dasal. Ang ituturo nating dasal ngayon ay tungkol sa orasyon para sa pagpapagaling ng may mga lagnat o may mga trangkaso. Okay? Sa mga linalagnat, yun yung ituturo natin ngayon para makontra or mas mapadali yung paggaling ng isang tao. Okay? Pero bago tayo dumako doon sa orasyon na ating tuturo, ay nais ko munang ipakita sa inyo ulit yung ating kompletong aklat na pinalilimusan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, hindi kompletong aklat yung title ay yung pamagat ng aklat natin. Ang nakasulat ay aklat ng magagamot. Ito. Okay? So, bakit nga ba kompletong aklat yung aking itinawag dito sa aklat na ginawa ko? So, kaya naging kompletong aklat kasi kompleto ng pamamaraan. Tulad ng panggagamot, pangdepensa, ayan, mga pangkabuhayan na dasal, pangkaligtasan, pangkabal, pisikal, no, na depensa. Meron dito sa aklat. At mga poder ng gamit, meron din dito. At may mga proseso kung paano po gamitin yung aklat na ito. Okay? May mga pamamaraan na bago tayo mag-umpisa o bumasa sa mga orasyon na nandito sa aklat. Okay? So, bakit nga ba tinawag na kompleto? Okay? Lalo sa panggagamot. Okay? Sa panggagamot kasi, kompleto yung pamamaraan nito. Sa panggagamot natin, mayroon pong unang-una, orasyon pangtawas. Maraming klase ng pantawas po nandito. Okay? Pampasapi, kung nakumpirma na natin kung mayroong namiminsala sa tao, kung physical o spiritual yung kanyang karamdaman. Okay? So, kung may karga o may namiminsala sa tao, meron po dito orasyon para tawagin yung namiminsala sa tao. Okay? Ang sunod naman ay yung orasyon para pinsalain or para ikumbate kung tawagin natin sa spiritual. Parang pamarusa. Okay? Paparusahan natin yung nakasapi dun sa tao. Okay? So, dito sa aklat na to, yung mga orasyon na gagamitin natin para sa pangkumbate dun sa pasyente na may nakasapi. Okay? At panghuli ay yung mga orasyon na panglusaw, pampalayas ng nakasapi kung tapos ng gamutin. Meron din dito mga orasyon panapal sa pinakadulo. Okay, kung tapos ng gamutin natin, tatapalan natin, lalagyan natin ng parang kalmen na kanyang dadalhin lagi. Meron dito sa aklat ito. Okay? So, nandito rin yung proseso ng pagkakarga ng mga kabal. Yan, meron din dito. Yung ginagawa ko dun sa baon natin. Sa pangkaligtasan, yan, nandito rin. Meron din sa pangkabuhayan, pampaswerte o pangakit ng mga tao. Okay? Pang-business kung tawagin. So, meron din dito. At yung panghuli ay yung mga poder ng gamit. Okay? So, nandito lahat sa aklat na to. Kaya natin tinawag na kompletong aklat ni Philios Day. Okay? Ayan. So, pero yung title niya, baka magtataka kayo, aklat ng magagamot. Okay? So, yun talaga yung title niya kasi manggagamot tayo. So, yun yung ilinagay yung title. Pero merong isang aklat, pero hindi naman aklat ng magagamot yun eh. Parang Espiritu Medica. Pero minsan yung ibang title nung ginagawang aklat ng magagamot. Pero iba to. Iba sa aklat na yun. Okay? Kasi ito, pinaghalo-halo kong mga orasyon. Lahat ng orasyon ni Philios Day na ginagamit sa panggagamot ay nandito sa aklat na to. Okay? So, pagka nakakuha kayo nito, mas mapapadali yung iyong pag-aaral tungkol sa panggagamot. Okay? Lalo sa pangdepensa sa inyong sarili. Makakatulong sa inyo to, malaking tulong sa inyo to. Kahit na wala kayong medalyon, kahit na walang ganito, basta't kabisado nyo yung mga orasyon na nandito, mas lamang kayo sa mga makakalaban nyo. Okay? Or mga pupuntahan yung lugar para maproteksyonan yung sarili nyo. Meron dito, mga pangkaligtasan. Okay, so, ayun. Paano nga ba umorder ng aklat na ito? Para maka-order ng aklat, ito yung page natin. Punta lang kayo dyan sa page, tapos hanapin nyo yung message, tapos i-PM nyo lang ako
kung gusto nyong kumuha ng aklat. Okay? Sabihin nyo lang kung anong gusto nyo, medalyon ba o aklat. PM nyo lang ako ng diretso. Tapos sa mga gusto naman magpagamot, pasensya na wala po tayong online healing sa ngayon kasi medyo nabibisi tayo. Tapos ang gusto ko kasi actual na gamutan. So kung gusto nyong pumunta rito sa Madya, wala namang problema. Meron namang address dito sa page natin kung paano yung pupunta rito. Mag-PM lang kayo sa akin. So, para hindi kayo maligaw pagdating nyo dito sa Teresa Rizal. So, baka magtataka ang lahat, no? Wala na po ako sa probinsya, nandito na po ako sa Manila, sa baba po ng Antipolo. Malapit lang sa Antipolo, pagbaba lang. So, sa Teresa Rizal po tayo ngayon. Okay. So, kung gusto nyong sumadya rito, kumuha ng gamit, pwede rin kayong sumadya sa bahay. Kumuha ng aklat, pwede kayong sumadya dito sa bahay. Pero bago kayo pumunta rito, mag-PM muna kayo sa akin. Siyempre, para malaman ko kung available pa yung aklat. Siyempre, kasi sa dami ng kumukuha ayan, ng aklat na to, minsan nagkakaubusan. So, ang gagawin natin, magpapabookbind muna. Tapos, mag-i-inform ako sa inyo kung pwede or ready for pickup na dito sa bahay. Kung malapit lang naman kayo, mas maigi na pumunta kayo dito sa bahay para ma-explain ko sa inyo yung linalaman ng aklat. Okay? Para kahit pa paano may idea kayo pag hinawakan nyo yung aklat. So hindi lang basta na kakuha kayo ng aklat wala na mga advice na gagawin si Philstein. Meron po. Sa lahat naman po nang nakakuha sa akin ng aklat, sinasabihan ko naman ko every time na kayo ay may mga katanungan tungkol sa kumpletong aklat natin, i-PM lang ako agad para siyempre ma-guide kayo kung ano yung aking may tutulong or kung paano gagawin dun sa inyong hindi maintindihan na orasyon. So parang ang mangyayari is magiging ako yung tagapagturo sa inyo dun sa aklat. Obligasyon ho ng katulad ko, no, na nagpalimos sa inyo yung gamit o nagbenta sa inyo ng gamit, obligasyon ko na ituro yung mga linalaman po nito sa aklat na ito. Okay, so lahat po ng gamit natin, yung aklat, medalyon, langis, habak, ayan, yung mga gamit natin na pinalilmosan lahat po na gamit ng spiritual, no, pang kaligtasan, ito, katulad nito, yung aklat ng karunungan. So, lahat po yan ay naka 50% discount. Okay? 50% discount. Ibig sabihin, yung original price nito is kalahati po ng presyo na inyong masisave. Lahat po ng gamit natin, maging medalyon, sa ibang mga binibenta ni Fairstay, lahat po ay naka kalahating presyo yung inyong maibabawas or madi-discount sa akin. So, yun lamang. So, dumako na tayo dun sa dasal na ating tuturo. Okay. So, dito naman sa ating dasal na ituturo ay tungkol sa orasyon para pampagaling ng may lagnat o may mga trangkaso. Okay? So, paano ba yung proseso na ating gagawin dito sa orasyon ng pampagaling sa lagnat o trangkaso? Tulad pa rin po ng mga itinuro ko dati, 3 beses uusalin yung orasyon at isusunod mo yung susi ng mga susi at panghuli ay yung haikdona. Yung susi ng mga susi na ituro ko na po yan ng mga una kong mga videos. Okay? Pakihanap na lang po dito sa ating mga videos dito sa ating channel. Na ituro ko na po yan, yung susi ng mga susi. Sa live po yun, nakalive ako. Halimbawa kung pupunta kayo sa channel ko, punta kayo sa live, tapos click nyo yung susi ng mga susi or hanapin nyo. I-scroll down nyo lang, may title doon, susi ng mga susi. So, hindi naman kayo malilito doon. Sa live ko yun na ituro. Okay, tapos po yung haikdona, yung dasal na pampalakas, pangkalahatan po yun. Lahat ng orasyon na inyong gagamitin, mga poder sa gamit, kinakailangan po natin kargahan ng pampalakas na dasal para pangkaragdagan o parang pangselyo para mabuo yung isang dasal, kumbaga. Para mas malakas o mas mabisa yung lakas. Kaya dinadasalan po ng haikdona. Pambuhay po yun yung haikdona. So, mas mainam po na dadasalan po natin ng haikdona. Okay? So, ang gagamitin namin materyales, gagamitin naman natin ay pwedeng sa tubig, pwedeng sa panapal, o pag sa panapal naman po, no, isang salon pass, maliit lang, kahit mga ganito lang kalaki. Tapos,
yung dumidikit mismo, halimbawa, ito po yung salompas, ito yung dumidikit. Diyan yung mismo isusulat yung orasyon. Para po, yun yung, ito yung may sulat, yung itatapal sa katawan. Okay? So, yun po yung dapat nakadampi sa ating mga katawan, yung may sulat na parte ng, yung part ng salompas. Okay? Pag sa tubig naman, 3 beses uusalin dun sa tubig, tapos susi ng mga susi hekto na tapos iinumin. Okay? Yun ang gagawin. Pagka halimbawa naman hindi kayo yung may trangkaso, gusto nyong i-apply dun sa halimbawa sa anak nyo or kamag-anak nyo, pwede rin direkta dun sa tao. Ihip nyo sa bumbunan. Okay? Ihip nyo sa ulo para kumbaga ibabaluti mo sa kanya. Ihip sa ulo, pumunta rito sa kaliwat kanan. Okay? So, yun yung proseso. So, ganun pa rin. 3 beses, tapos 1 beses ng susi ng mga susi, tapos 1 haikdona. Tapos, sa panapal naman, mga kaibigan, isulat nyo yung orasyon, tapos 3 beses yung bibigkasin, ihip nyo dun sa panapal. Tapos, yung susi ng mga susi, ihip dun, tapos yung haikdona, ihip dun, tsaka itapal. Tapos, pag natapal na, dasalan natin ng haikdona ulit. Okay, pag natapal na. Dun sa, pwede nating itapal sa sikmura, pwede naman dito sa mga sentido. Dalawa. Okay? So, yun yung paggamit. Depende yun kung ano yung karamdaman ng pasyente. Lahat naman ng orasyon pwedeng itapal. Depende lang yun sa gagamit ng gagamot or yung manggagamot na hahawak sa pasyente. Pero lahat naman, depende sa pinatutungkulan. Basta tama yung pagdadasal mo is lahat naman gagana yan. Basta tama yung proseso. May mga sekreto kasi na pamamaraan, yung iba kasi hindi tinuturo. Pero dito sa ating YouTube channel, tinuturo ko yun. So, yung sekreto, yun yung pampaandar na orasyon, yung susi ng mga susi. Kahit hindi ka nagdidibusyon, basta mabigkas mo yung susi ng mga susi, yung tamang proseso ng pagdadasal, tapos yung pampalakas sa dasal, gagana yung isang orasyon. Okay? Pero dapat tama yung pagbigkas mo. Okay? Tama yung pag-usal para mas lalong maging mabisa. Okay? So, yun ang mga proseso na ating gagawin sa orasyon. Okay? So, ituturo ko yung orasyon, makinig na mabuti kung paano yung tamang pagbigkas ng orasyon para hindi kayo malito. Okay? So, narito ang orasyon, makinig na mabuti. Orasyon para sa pagpapagaling ng may lagnat at trangkaso. Ang paggamit ng orasyon ay 3 beses uusalin at isunod ang susi ng mga susi at iihip sa panapal o sa tubig na ating inumin o direkta sa katawan at isunod ang haikdona. Narito ang orasyon, makinig ng mabuti. Egnum Juventatis Egusum Jesus Maria. Egnum Juventatis Egusum Jesus Maria. Egnum Juventatis Egusum Jesus Maria. Tsaka isunod ang susi ng mga susi at panghuli ay ang haikdona. So ayun na nga mga kaibigan, naituro na po natin yung orasyon para po sa pampapagaling sa may sakit, lagnat o yung may trangkaso. Okay? So sa lahat po ng orasyon nating tuturo dito sa YouTube channel, naway pagkaingatan nyo po dahil ang paggamit ng labis sa isang lihim na karunungan ay hindi po maganda o may karma pong balik sa atin kapag hindi po natin ginamit sa tama. Okay, kinakailangan po na gamitin natin sa tama para nang sa gayon ay kaluguran po tayo ng ating Diyos Ama. So maging maka-Diyos, importante, magkaroon ng takot sa Diyos. Yan ang importante. Siyempre, lagi po tayo mananalig sa ating Diyos Ama. Siya po yung lagi nating tatawagin. At siyempre, kung tayo ay mga kahilingan, pwede nating ihiling sa Kanya. Ipagdasal po natin, pwede sa ating mga kagalingan sa ating mga sarili o yung pangkabuhayan po natin. Pwede po nating ilapit yan. Pero hindi naman tuwing may karamdaman lang, tuwing may hinihiling lang tayo dahil naghihirap, hindi naman ganoon. Every time na kahit wala namang kayong karamdaman, wala namang paghihirap sa sarili, magpasalamat pa rin tayo dahil tayo ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon, kumbaga pangalawang bukas, no?
kumbaga at tayo ay nakagising pa rin kinabukasan para magpatuloy sa ating ginagawa o para sa ating buhay. So tayo magpasalamat sa Diyos. Siyempre, hiling natin lahat ng kaligtasan sa ating pamilya o sa ating sarili. So yun lamang mga kaibigan, pagkaingatan lahat ng mga tinuturo nating orasyon dito sa ating YouTube channel. Okay, so sa mga susunod pang mga video, ituturo natin yung iba't ibang mga pamamaraan naman ng orasyon. Okay, so yun lamang mga kaibigan, maraming salamat at mapagpalang buhay sa inyo mga kapatid. Hanggang sa muli, Feliz Day.